Saan ang app? Ay, kahit nahihilo, kailangan na gawin pa rin ang responsibility sa family or sa loob ng bahay. Oh my God! Nasira na yung mga piyang. Yung banana. But it's still good to kasta. Make for banana bread. I'll make it later when kung medyo mas okay na yung pakiramdam ko. Oh, very good. Very, very good. Very good. Don't scream, anak ko. Hey, i-screaming. No screaming. Yung bunso ko ay speech delay siya. Speech delayed siya. Hoy, anak ko. Why you're screaming? No, go around. You cannot climb there. Go around. Ang hirap pag medyo nahihilo yung pakiramdam, hindi ka talaga makapag-function ng maigi. Yung ko, sabi niya, anong sinasabi mo? Kasi hindi niya naiintindihan ng Tagalog. Nagsasalita ako ng Tagalog at hindi niya naiintindihan. So, Mama, what are you saying? But alam niyo ba na napakalaking tulong ang anak ko kasi sometimes kung talagang hindi ko kayang tumayo and hindi ko kayang magluto ng aming food, siya talaga ang replacement ko. And malaking ang naitutulong niya sa amin, lalong-lalo na sa akin. Kasi love na love niya ang kanyang little brother too. Meron pala nag-ask ng question sa akin sa comment section na ano daw ang nasa head ko. Ito ay no anak ko. Head massager. Head massager kasi marami akong mga health issues, especially sa aking neck and ulo. Try to feed him, anak ko. It's been 6 years na may issue ako sa aking leeg and until now ay hindi pa nare-resolve. So, nagsusuot ako ng something para may mang-hold ang aking neck para hindi ko mararamdaman na parang babagsak yung ulo ko kasi nararamdaman ko na hindi kaya ng aking leeg na i-hold ang aking head. Yung neck issues ko, nag-create siya ng maraming hindi kaaya-aya na simptomas gaya ng dizziness, lightheaded, blurry vision, sometimes na-outbalance, sometimes yung feeling ko na-outbalance ako, yung parang nasa alam mo yung bangka na hindi ka steady, ganun ang feeling ko. And unfortunately dito sa amin, dito sa Hawaii, medyo when it comes to diagnosing on something, kasi wala tayong MRI na upright dito, I think. At sa pagkaka-research ko, yon ang kailangan para ma-diagnose na officially kung meron kang instability sa neck, sa cervical spine mo. Meron na naman akong schedule sa MRI. Na-MRI na ako back 2021. Na-MRI na ang aking neck at saka ulo, but
ang nakita lang nila is it's only slight narrowing of my cervical sa aking C5 at saka C6. But may ibang doctor naman na napuntahan ko kasi I really sought a lot of opinions from different doctors dito. Sinabi nila sa akin na possible daw na meron akong cervical instability, which is yun nga nagcre-create ng maraming hindi kaaya-aya na mga simptomas. And I think isa pa yan, related rin yan sa aking autonomic dysfunction. Yung meron akong karamdaman na ang tawag nila dito is POTS syndrome, which is postural orthostatic tachycardic syndrome. I know, mahirap na intindihin, lalong-lalo na yung mga wala naman sa healthcare system. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung ano ito noon. Ang dami kong pinagdaanan ng mga test, and karamihan sa mga doktor ay hindi nila binabalidate itong simptomas ko. Sinasabi lang nila na maybe you are just experiencing anxiety, depression, or panic attack, kaya ka nahihilo, nagpapalpitate, ganon. Not until nung may nagrekomenda sa akin na electrophysiologist sa puso, doctor siya sa puso, his next primary doctor, kasi ang dami kong primary doctor na hindi ko naman talaga, I'm not satisfied with them kasi nga hindi nila binabalidate or parang ini-ignore lang nila ang aking simptomas noon. Not until when nakita ko itong isang doctor na talagang siya ang nagsabi na maybe i-refer kita sa isang cardiologist, which is also electrophysiologist. Yun yung doctor sa puso na tumitingin sa electricity ng ating puso. Yun. Kasi yung puso ko is structurally very normal. Wala namang butas, wala namang barado, ganon. Pero yung electricity niya ay nagmi-misfire daw. Yung electric na nakakonect sa aking puso to my brain. Kaya nagkakaroon ako ng abnormalities sa aking autonomic nervous system. Yung autonomic nervous system natin yun yung mga partes ng ating katawan na hindi natin nakukontrol. They are involuntary and we cannot control. Gaya ng pitik ng ating puso, gaya ng syempre yung body regulation natin. Sometimes nag-o-overheat ako kasi hindi normal na ang aking ang regulation ng body. Hindi ako masyadong pinagpapawisan na, and that's a part of the autonomic dysfunction. My love, can you please not screaming all the time, anak ko? Hey, go to ate. Yun nga, naapektuhan ng aking body regulation, yung heart, yung palpitation ko, yung dizziness ko, yung feeling ko na parang mapapass out, or yung feeling ko na sometimes matutumba ako, ganon. And it's very hard kasi nga hindi kagaya ng mga muscles natin na nakukontrol, di ba? Kung gusto mong i-contract sila, makukontract mo kasi makukontrol mo nga. Unlike this autonomic nervous system na hindi mo talaga makukontrol kasi nga basically nasa loob natin yung talagang naapektuhan. Yung mga tao, sometimes napakahirap nilang intindihin kasi nga kung nakikita mo ako, parang normal lang ako, di ba? Hindi naman ako yung masyadong payat or parang okay naman ako kung tinitingnan mo. But deep inside, napakahirap kasi nilalabanan ko ang aking sarili, lalong-lalo na kung natitrigger na yung panic attack ko. Palagi akong nasa flight and mode, which is parang na hindi ko nakukontrol. Ang hirap kontrolin yung palpitations ko, yung nervousness ko, ganon. So, sometimes, yung mga tao, pag nakikita ako, sabi nila, para ka namang walang sakit. Yes, parang wala akong sakit
pag tinitignan mo ako outside. Pero deep inside and sa loob-loob ko, napakahirap na kalabanin yung mga yung sakit na ito. Kasi yung postural orthostatic tachycardiac syndrome is ang ano sa amin ng gravity. Parang hinihila ka ng gravity pababa kasi napakahirap na tumayo. Yung heart rate mo, dati ako hindi ko kayang tumayo kahit 5 minutes lang, parang mapapass out na ako, and I was a wheelchair bound. Mostly nasa loob lang ako ng aming kwarto, ganon. At imagine niyo noon, on year 2020 until medyo na ano lang ako noon nung mga nasa 2023 na, medyo nakakatayo na ako talaga, nakakatulong na rin ako sa mga gawaing bahay. But before that, ang hirap. Kasi as in kailangan ko talaga ng tulong, kailangan ko na, yung mister ko nga na yung trabaho niya, talagang binitawan na niya yung trabaho niya outside para lang maalagaan at maalagaan rin yung dalawang mga anak namin noon. Meron rin akong fluid infusion. And imagine ninyo noon, kasi napakataas yung stress level ko, yung cortisol ko, at talagang lagi akong nagpapanik. Lagi akong nagtumatawag ng 911 dito sa amin noon. Kasi wala pa akong kasama sa bahay noon. Nagtatrabaho pa lang yung asawa ko sa labas. And yung mga bata naman, nag-aaral na. And wala ako kasama sa loob ng bahay. Meron pala akong kasama sa loob ng bahay, ang aking biyanan noon, pero syempre hindi rin niya naman ako matutulungan kasi matanda na rin. So, yung nervous system ko noon ay talagang always parang may humahabol sa akin, ganun. Laging nasa fight mood ako palagi noon. Linalabanan ko ang aking sarili para makasurvive sa araw-araw. And pag pumupunta ako, nagtatawag ako ng ambulance para pupunta sa emergency. Tawag ako ng ambulance, and alam nyo ba, yung mga rescuer, yung pupunta na magre-rescue sa akin, ano ba to, parang ang tingin nila sa akin noon ay parang nababaliw na, kasi okay naman yung heart ko is mabilis talaga, okay naman, nasa normal rhythm naman, pero yung feeling ko ay parang maa-atake ako. Ganun ang feeling ng nagpa-panic attack. Do meron talaga naman akong heart condition, yun nga, POTS, yung postural orthostatic tachycardiac syndrome, at talagang meron akong mga gamot para dyan. Yung neck ko it became weaker and weaker kasi nga nasa higaan lang ako most of the time. Mag-aadobo tayo ngayon ng sitaw. Nahugasan ko na kanina ito. Toyo. Ang laki naman. Hindi ko pa nasasalin sa mas maliit na lalagyanan. Naparami ko yung nalagay kong toyo. Okay na lang. Okay rin. Paminta, durog na paminta. Yan, simple lang kung ako ay nag-aadobo ng sitaw. Pag hindi ito naluto ng adobo, hindi makakain ito. Ako lang ang kumakain, kaya inabdubo ko na lang para kayong mga bata ay kakain rin.
Lagyan natin ng konting tubig. Tapos tatakpan natin. Maghuhugas tayo. Naputol yung kwento ko kanina. Nasaan na ba tayo kanina? Yun, dahil sa pagkakasakit ko, kailangan na magdesisyon ng aking asawa na mag-stay at home rin. Pero kung mag-stay at home lang siya na hindi nagtatrabaho, kung wala namang kinikita, paano kami mabubuhay? So, napag-isipan namin na simula sa isang maliit na negosyo, which is very physical din para sa akin. Pero yung asawa ko talaga ang nagtatrabaho talaga dito, yung foster home. So, yun, binitawan niya yung mga trabaho niya sa labas para lang mabantayan rin niya ako, at the same time nagtatrabaho rin sa loob ng bahay. Kaya kahit hindi ang pag-aalaga ang linya niya noon, kasi malayo sa natapos niya yung trabaho na to, kailangan talaga na isasakripisyo niya yung trabaho niya sa labas para hindi kami yung maisakripisyo. So, nag-aral siya ng nursing aid para ma-qualify siya na mag-alaga ng mga elderly. So, yun. Sa awa ng Diyos nagsimula kami sa negosyo na, at alam ko na meron na akong kasama sa bahay. Palagi, andyan na palagi yung asawa ko. Parang nagkaroon ako ng lakas ng loob para tumayo ulit. Para talagang labanan itong sakit ko. So before, nung kapapasok lang namin dito, hindi pa ako talaga as in na makatayo talaga. And pag nagche-check up ako noon, kailangan ko talagang mag-wheelchair kasi hindi ako nakakatagal na tumayo. And habang tumatagal, sa awa ng Diyos naman, alam ko hindi pa naman ako talagang magaling kasi ang dami ko pang nilalabanan na until ngayon nilalabanan ko pa itong sakit ko. And according sa mga doktor na walang lunas ito, and kailangan ko lang iwasan na magpagod masyado and may stress, and of course kailangan ko ng hindi dapat na madede-condition ang aking katawan, lalo na ang aking puso. So yun, unti-unti naman nakakatayo na ako noon. Hindi ko kasi na record or na wala akong anong ibig ko sabihin, hindi ko na i-record ang mga nangyari sa akin noon kasi syempre wala ako sa maayos na pag-iisip noon, kasi as in na-depress ako. So hindi ko nakunan talaga ang mga nangyari noon sa akin. Ito na yung sitaw. Mamaya ko iluluto yung katuray, mamaya isasalad ko na lang. So almost na matatapos na. And magpapahinga ako konti kasi nahihiro talaga ako at nasi-short of breath na naman. We're done. Ito ay adobong sitaw. Come, Clyde. Where are you? Hala ka, baby! Pakalikot itong special na baby ko. Special, sabi ko kasi nga, hindi ko akalain na mabubuo pa siya. And more than 15 years yung gap ng age gap ng ate niya sa kanya. So miracle baby, talagang miracle baby siya kasi hindi pa nga ako healthy, at by the God's grace naman panganak naman na maayos siya. Kaya lang 2.5 years old na at hindi pa siya talaga nakakapagsalita kasi nga speech delayed siya. And naano naman siya,
nagta-therapy naman siya. So, kailangan kong i-rest itong neck ko. In between my task, dito sa loob ng bahay, ang daming pahinga na kailangan ko kasi hindi ko na madediretso gaya ng dati na magtrabaho ng diretso. And so, kung nasi-short of breath na ako and nahihilo na para bang napapass out. Kasi kailangan na humiga ako o lay low para maiwasan na mapass out talaga ako at masaktan ko yung sarili ko. So, tingnan nyo kung ano yung ko, mga suot ko. Meron akong supporter sa back, dito sa ulo, akong compression socks, meron akong Theracane. Ang dami kong anik-anik sa katawan. Meron akong Theracane para pang-massage sa mga masasakit na partes ng aking katawan. Meron akong head massager, neck massager, ang dami.